Pinagplanuhan talaga namin yung pregnancy kasi parang nung 13 years bago siya lumabas. For 13 years? 18 years? Bago kami nagkaanak. Marami na rin doctors kami napuntahan. Tapos, yun nga, pati kay Dr. Medina, which is our friend, kaya siya na rin yung naging OB ko. So, nung nagka-baby kami, na lahat, syempre, pinaplano mo yung paglabas, kung sa hospital ka, yan. So, nirefer ni Dr. Medina na dito kami sa Delgado. So, dahil tiwala din kami sa doktor at saka kilala din naman si Delgado na panganakan na okay naman din siyang hospital. So, dito kami nag-decide na manganganak. Sa 31 weeks, biglang pumunta ko yung panubigan ko. Hindi ready. Hindi planado na papunta kami agad sa Delgado. Yun. Buti na lang nakukontak namin si Dr. Medina kasi that's 7 a.m. Nung nangyari yun. So, parang during that time, napapunta kami dito, nape-prepare na rin ni Doktora. Nakausap niya na rin na papunta kami and then, yun. Pagdating namin dito, lahat naman ng staff, accommodating. Parang wala kami naging problema. Walang hassle, just straight, dire-diretso lang. Sa labor room, okay naman kasi talagang kada daing ko may lalapit sa akin, well attended talaga. Hanggang yung 2 a.m. na lang na dapat target nila talaga kinabukasan pa ng maaga, hindi madaling araw. Yun, hanggang napalabas na siya. Si Doktora, pumunta siya kahit na 2 a.m. Yun, kasi lalabas ng talaga. Nung 4 months ko siya, na-admit ako dito kasi parang ma-miscarriage. Yun. So, parang na ako for 2 weeks. 2 weeks siyang nag-stay dito. Then. Oo, kasi yun. So, parang from that time pa lang, nagtiwala na kami na maalagaan ako ng Delgado. Yun. Nung lumabas si Nasha, 31 weeks, so medyo delikado. Thankful din kami na kay Doktora, uwi kami napunta dun sa neonatal ng Delgado. Yun, kita namin kung gaano siya katutok. O katutok dun sa bata kasi may one time na nagdelikado siya. Flatline yung baby na. So, 11 p.m. ata yun. Tumakbo siya, hanggang doon na lang siya natulog. Oo. For 2 days binabantayan niya yung anak namin, which is very thankful. Oo. Kami din kasi hindi kami umuwi kasi natatakot. Yun, thankful din kami na everyday pinapayagan kami pumunta para bumisita. For the 6 weeks na nandiyan siya sa NICU, kahit na nasa incubator siya, walang pariya na nagbumisita kami. Kahit na mandaluyong pa kami. Yun. Yung journey talaga namin up to pregnancy, ganun lumabas siya. Parang lahat yun, miracle talaga. Kasi parang pamuntik-muntik ka na talagang ma-miscarriage, pero buti na lang na kasi parang kami talaga, gusto namin talaga ng baby. So, kaya pagkalabas namin ng ospital, bumabalik-balik pa rin kami, nagbibigay kami na food sa mga nurses, para to show lang yung appreciation namin sa kanila. Very thankful kami sa lahat talaga, from the staff nila. Pati yung sa naglilinis naman ng food. So, Oo, even sa cleaner nila na sumama pa sa akin para kumuha ng dugo at ng 1 o'clock. oo. Kasi 2 times siyang sinalinan pa nagkaroon siya ng infection. Lagi ko siya kasama kung saan kami hahanap ng dugo. Para thankful kami. Doon sa guy na nakalimutan ko lang yung name niya. Lagi siyang kasama ko. Para lang masalinan ng dugo yung anak ko. So, sana kung may next pack, sa miniwan pa kami isa. Kung ano. Dito rin talaga. Kaya yun. Kaya iba rin ng alaga ng Delgado. Kung may nire-recommend ko siya actually. Sa mga kilala kong mga anak. Friends and family. Well recommended, highly recommended to. So, service na nakuha namin. Ikaw, ano ang iyong kwentong Delgado?